Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ang pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin masalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 5, 2025. Ganap pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nabukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Lunes hanggang Sabado dito po sa Facebook Live. No? Dati po sa YouTube. Naiba na tayo, kundi nasa Facebook Live na po tayo. No? So magandang hapon po sa bawat isa. At muli isang mabiyayang pakinig, loobin po ni Abay Hawa na magbukas po siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral ng Assembly of Yahweh. At tayo po ngayon ay nasa ika-4 na bahagi na. No? At ang ating pupaksa, kaunting kalaman sa kasulatan Mateo 10:28. Ang sabi ho dyan sa magandang balita Biblia Tagalog, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno o libingan. Magandang hapon, Sister Ging Makar, Joel Suela, Sister Lori Calderon, Shirley Bandojo Abrera, Sister Lolita Corsiga, Brad Sam Rotoni, Brad Noli Tongkua. Magandang hapon po sa bawat isa. Ayan. Sister Shirley Regalisa, magandang hapon. So may 10 viewers na po tayo. No? Ando na sa GC, Sister Vivian Mana, Sister Cristina Croskin, magandang hapon. Lisa Indenebli Corsiga, Betcher Pasis, Sister Lorraine Paulan Fernandez, Brad Wilfredo Bedes. Ayan. At ang oras po natin, alas 4:28. Nagsimula ho ako ng alas 4:25. Ayan. Para makapagbasa po tayo ng mga pangalan ng ating mga kapatid. Bago tayo tumungo doon sa ating paksa, no? Dapat po ay ang katakutan ng tao ay walang iba kundi si Abay Hawa. Sa mga reliyon kasi hindi nila kilala si Abay Hawa, kaya paano mong katatakutan ang isang Diyos na hindi mo kilala? Di ba? Mas kilala pa nga nila yung kanilang mga puno kaysa kay Abay Hawa. Janmer Corsiga. Alas 4:29 na po ng hapon. Ang petsa po natin ngayon, June 5, 2025. Ayan, alas 4:30 na. Radimiliano Umali,
Leonardo Corsiga. Ayan. Si Brad Leonardo Corsiga yung ating huli. No? Sister Lori Calderon. Oh. So, sige ho. Punta na ho tayo doon sa ating paksa. At dito ho, sa paksang ito ay hinggil naman kay Jonas. Ano ho? Naalala niyo ba yung istorya ni Jonas? Natakot din ho ito sa tao eh. Kung paano yung 10 kahapon na ating tinalakay ay naging eksahirado no? At may takot din sa tao. Ito ganun din. Yung nangyari kay Jonas naman ay pagkatakot din sa tao. Brad Carlo Roll, Troy Corsiga, ayan. Juliet Umali, Brad Rodelio Nava. Gandang hapon, gandang hapon. So basahin ko yung sa Jonas. Uno, nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amittai. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon. Dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. So, kaya pinapupunta si Jonas ni Abay Hawa ay nakita niya yung kasamaan, yung kasamaan ng mga taga Ninive. Ang ginawa ni Jonas, sabi doon sa 3, pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas. At nagpa siyang pumunta sa Tarshish, pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong palis papuntang Tarshish, kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Bakit siya tumakas? Ano ang naging dahilan bakit siya tumakas? Ang susi ho nito ay yung nasa 2. Sabi nga ho dyan, kung mapapansin nyo, yung kasamaan ng mga taga-Ninive, no? Ang mga taga-Ninive ho ay napabantog sa pagiging taong malulupit at mararahas. At alam ni Jonas yun. Oh. Yung pagkatakot niya sa mga tao ang humila sa kanya na tumakas patungo sa direksyong malayo sa Ninive. Nakuha niyo ba yun? Kasi maaaring iniisip ni Jonas, napakalulupit ng tao ito at punong-puno ng kasamaan itong Ninive. Kaya nga siya pinapupunta ni Abay Hawa. Pero ang ginawa niya, tumakas siya. Alam niya na itong mga taong ito ay masasama, malulupit. Siguro, naiisip niya na, alam niya yung isang iniisip ng isang tao na pagka ikaw ay pupunta sa isang lugar na masasama, kalimitan mo doon yung sarili mo, yung kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo. So yun yung dahilan kaya tumakas si Jonas. Pero hindi nangyari yung kagustuhan ni Jonas. At base dito, tuloy ko lang dito na sa 4, nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Dito ay pinakikita ni Abay Hawa yung kanyang kapangyarihan na nag-utos siya sa iyo, ayaw mo, eto ngayon. Ang ginawa ni Abay Hawa, nagpadala ngayon siya ng napakalakas na hangin at halos mawasak ng barko. Kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim ng bahagi ng barko. Humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan.
Hindi alam ng kapitan na tumakas nga siya kay Abay Hawa. Hindi niya alam. Kaya ang sabi noong kapitan, nagagawang pang matulog sa ganitong kalagayan. Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. 7. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin. At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Ano yun? Nagkataon lang. Pero sa dinami-dami nila, si Jonas ang nabunot. Ano yun? Nagkataon. Hindi yun. Lahat na nangyari dyan, lahat yan kaalam si Abay Hawa. Dito natin makikita na walang pwedeng tumakas. Walang pwedeng makatakas, walang pwedeng, sabi nga doon sa pang-tambay namin, umiskapo. Yan. Walang po pwede na ikaw ay tatakas sa harapan ni Abay Hawa. Wala ho. E di, nagpalabunutan. Sabi niya, nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya kinausap niya siya, gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito. Sabihin mo kung ano ang iyong hanap buhay at kung saan ka nanggaling, sabihin mo rin sa amin kung taga-saan ka at anong lahi mo. Sumagot si Jonas, ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon. So, si Abay Hawa talaga, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa. So, pinakilala niya, kaya lubhang takot ang mga tripulante dahil sinabi na sa kanila ni Jonas na tumakas siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, ano itong ginawa mo? Yan. At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan? Sumagot si Jonas sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagi sa dagat at kakalma ito. Sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin na ito. Hindi nila sinunod si Jonas. Sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan. Pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Kaya tumawag sila sa Panginoon, sinabi nila, O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag niyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya na hindi pa namin natitiyak kung siya nga ang nagkasala. Pero alam po namin na ang nangyayaring ito'y ayon sa inyong kalooban. Kaya binuhat nila si Jonas at inihagi sa nagngangalit na dagat at kumalma nga ito. Dahil sa pangyayari ito'y nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon, kaya naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghandog sa Kanya. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. So, nakita natin na inutusan niya si Jonas, isa siyang propeta, So, dahil doon sa takot sa mga tao, sa Ninive, tumakas siya kay Abay Hawa. Kaya lamang hindi nangyari yung kagustuhan niya, kundi yung kagustuhan ni Abay Hawa. Hanggang sa lunukin na nga siya noong malaking isda. Itong Ninive na ito, base doon sa 4:11 ng Jonas, sabi dito, ako pa kaya ang hindi nang hinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop. Kaya pala ang Ninive ay napakasama dahil wala silang alam sa kautusan ni Abay Hawa. Ako niyo po ba yan? Kaya masama yung bansa o yung lugar na yun o yung bayan ng Ninive. Bakit? Walang alam sa kautusan. At ito marahil din ang nangyayari sa buong mundo, na bakit ba napakasama ang mundong ito. Kung paano yung nangyari sa bayan ng Ninive,
na hindi alam kung ano yung kautusan ni Abayawa, kaya sila sumama. Ganon din, hindi nila alam wala silang alam doon sa kautusan. Ayan. Ngayon, ganon din na nangyayari dito sa atin. Maparelihiyon, mapagobyerno, ganyan din na nangyayari. Wala silang alam pagdating doon sa kautusan. Kaya nga, napagluloko sila ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga relihiyon, dahil wala silang alam. Kaya nga noong gusto nang mangyari dyan sa basahin ko ng diretso lang po yan kasi dyan si Jonas nagalit si Jonas dyan doon sa 4:1. Ngunit dahil dito'y nalungkot si Jonas at sinagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Kaya't sinanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito'y sinabi kong ganito na nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, ano ikinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papuntang sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan ng halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin, halos mahilo si Jonas. Sa tindi ng init, kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo. Nagagalit po ako, gusto ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan. Ngunit nalungkot ka nang yan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitira ng mahigit na 120,000 tao. Dito kasi, hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Pagdating dun sa ASND, ay walang alam sa kautusan ni Abayawa. So dito nakita natin yung pagka ang tao, katulad no, nagsisi. So yung plano niya na gunawin, binawi, doon nalungkot si Jonas Sabi nga niya doon sa ang katuwiran ni Abayawa, yan ngang halaman yan, hindi naman, sabi niya? Tumubo ang halamang yan, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan. Ngunit nalungkot ka nang yan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Di ba? Napakabuti na Abayawa, no? Kaya lang, nangyari din yan, natuluyan yan. Yung Ninive na yan. So, doon pa lamang, nakita na natin na dahil doon sa pagkatakot ni Jonas sa tao, dahil nga masama na yung mga tao doon sa Ninive, natakot siya sa pwedeng mangyari. Pero pinakita ni Abayawa yung kanyang kapangyarihan na hindi ka po pwedeng makatakas sa harap ko. Meron akong iniuutos sa iyo, sundin mo. Kaya doon sa paksa natin na ang Diyos lamang ang dapat nating katakutan sapagkat siya yung may kapangyarihan sa atin sa lahat nga, kita ninyo yung simpleng pagkakasalita niya doon sa halaman. Sabi niya, tumubo ang halamang yan, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang yan ay mamatay. Halaman yan, mga kapatid. Ibig sabihin, may kapangyarihan siya. Pero mo, pinasibol niyong halaman and then
dahil dun sa uod na siya rin ang may gawa na matay yung halaman para ipakita niya na siya ang may gawa ng lahat eh. Ano? Napaka makapangyarihan ni Abay Yahweh kung titingnan ho natin, ano? Pero hindi ho ito nakikita ng napakaraming tao. Kaya nga, ang malimit na ipinakikita ni Abay Yahweh sa bawat sa atin, sa kapulungan natin. Kasi hindi man nakikita ng mga reliyon itong ating pinag-aaralan. Palibasa, ang nasa reliyon ay kautusang pangtao. Kaya ang tingin dito ni Abay Yahweh ay masama. Wala hong relasyon ni katiting kahit sino mang relihiyon kay Abay Yahweh. Wala. Kung paano yung pagtingin niya sa lungsod ng Ninive, ganun din ang pagtingin niya sa mga relihiyon na hindi alam kung ano yung kautusan ni Abay Yahweh. Di ba? Hindi alam kung ano yung paggawa ng mabuti at masama. Ibig sabihin pala noon ay maganda ko kasi yung salin doon sa ano eh. Ayan, no? Sa SND, sabi niya, ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit na 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan? Walang alam tungkol sa kautusan. So, ganun din, kung halimbawa, wala tayong alam tungkol dun sa kautusan ni Abay Yahweh, delikado ho pala. Kasi wala kang sinusunod eh. Di ba? Katulad halimbawa, yung kautusan niya na iibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, kung hindi mo yan nasusunod, anong tingin sa iyo ni Abay Yahweh? Kasi wala eh, hindi mo alam yung kautusan eh. Di ba? Simple lang mo yun. Oh. So, ganoon din. Kung halimbawa, katulad niya, nakikinig ka lang, nanonood ka lang, at hindi mo isinasagawa yung kautusan ni Abay Yahweh, ano ang pagtingin ni Abay Yahweh sa iyo? Di ba? Tingnan ninyo, yung sinasabi niya doon sa awit 85:9, sabi niya, tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kasi yung mga tao na walang takot kay Abay Yahweh, ibig sabihin, sinabi ni Abay Yahweh na huwag kayong wikang mga ngalo niya, huwag kayong makikiyapin. Pero wala kang kautusan, ano mangyayari sa iyo? Yun daw, pagliligtas niya, malapit kanino? Doon sa nangatatakot sa kanya. hindi. Tunay na ililigtas niya ang may takot sa kanya upang ipakita na ang kapangyarihan niya mananatili sa ating lupain. Hindi ho ba lahat ng tao ay may takda ng kamatayan? 9:27 ng Hebreo, no? Pero alam niyo ho ba na pwede hong hindi umabot. Hindi ka umabot doon sa takda na ibinigay sa iyo ni Abay Yahweh. Bakit to? Sabi dito sa 7:17 ng Ecclesiastes, sabi niya, huwag ka rin namang magpakasama o magpakamangmang dahil baka mamatay ka naman nang wala sa oras. Magandang balita, Biblia Tagalog. Ngunit huwag ka rin namang magpapakasama ni magpapakamangmang, baka mamatay ka nang wala sa panahon. Ang daming Biblia na yung tinapay, huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan.
Biblia Tagalog 1978, huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahon. Lahat tayo tinakdaan. Pagka pala ikaw ay nagpakasama, nagpakamangmang, baka hindi ka na umabot doon sa takda na ibinigay sa iyo. Di ba? Di ba na sa isang may banal na espiritu, alam ito. Pero kung ikaw ay namumuhay pa rin doon sa kasalanan, baliwala sa iyo. Kasi wala ho yung pagkatakot eh. Wala yung pagkatakot mo kay Abay-Hawa. Katulad din naman, tayo nung pag binalikan nga natin yung ating panahon nung una, nung tayo ay nasa laman pa. Ganyan din tayo eh. Diba? Sugod, walang ano sa atin. Wala yung, halimbawa, sinabi niya, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Baliwala sa atin yan. Diba? Meron tayong Diyos-Diyosan sa ating mga bahay. Meron tayong Diyos-Diyosan sa simbahan. Baliwala sa atin. Bakit? Wala yung takot eh. Kaya nga yung mga ngalon niya, yung mga nakikiapid, walang takot yan. Kaya Abay-Hawa, wala. Pero, sa asawa may takot. Hindi mo nakakatawa yun. Pero, nakikiapid ka, meron ka ng asawa, meron ka pang inaasawa, wala kang takot kay Abay-Hawa, pero doon sa asawa mo, meron kang takot na baka mahuli ka. Di ba tama? Katakot-takot ang tago doon, tago dito. Di ba? Kasi wala kang takot eh. Pero doon sa asawa mo, takot-takot ka. Di ba? Meron doon sa relihiyon. Walang takot kay Abay-Hawa, pero takot doon sa ministro. Takot doon sa ministro na mahuli na siya nagiinom. Bawal kasi sa INC yung inom. Pwedeng manigarilyo, pero yung mag-inom ka, bawal. Pero ang daming manginom. Marami akong barkada nung ako'y nasa laman pa. Ang dami kong barkada na INC na manginom. Tuwing hapon ko yun. At yung iba niya, nagkandamatay na. Marami ng kabarkada ko ang mga patay na. Matagal lang namatay yung iba. Yung iba na stroke, patay. Pero takot sila doon sa ministro nila. Pero kay Abay-Hawa, hindi. So, ganyan na nangyayari doon sa ating nakikita. Ayan dalawa nang nangyari na yung takot sa tao naandun, pero yung takot kay Abay-Hawa wala. Pero ano nangyayari? Ano nangyayari doon sa katulad ng naging istorya kahapon? Di ba namatay yung 10? Di ba? Eksahirado yung pagkakabalita na malahiganti ang wika, itsura, napakaliit ng tingin sa atin. So, samantalang yung nag-utos sa kanila ay yung makapangyarihan sa lahat. Di ba? So ito, ganito rin ang nangyayari. Di ba? Natakot si Jonas dahil doon sa masasamang tao sa Ninive na hindi niya alam na itong nag-utos na ito yung makapangyarihan. At hindi nangyari yung kanyang kinatatakutan. Ano ang aral na pwedeng ipakita sa atin ni Abay-Hawa? Simple lang yung pagkatakot natin kay Abay-Hawa. Kasi nagiging hadlang minsan yung takot natin sa tao kaysa kay Abay-Hawa. Kaya nangyayari, may problema, nagkakaroon ng problema. Kasi mas kinatatakutan ng tao yung kanyang kapwa-tao. Samantalang ang dami sa banal na kasulatan na layuan ninyo ang tao na ang hininga ay nasa kanyang ilong. Di ba? Ayaw. Di ba? O ano sabi pa ho dito sa Kawikaan 10:27? Sabi niya,
Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ano yung nagpapalaon? Nagpapahaba ng buhay. Kung ikaw ay may takot, kaya abay hawa, pwedeng humaba yung buhay mo. Yung aking binasa kanina, baka hindi ka dumating doon sa itinadhana sa iyo, sa mga ngaral, 7 ho, 17. Ito naman, sa 27 ng Kawikaan, ang sabi niya, ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapahaba ng buhay. Ngunit, ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Magandang balita, Biblia Tagalog, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di nagtatagal. Ayan. Meron mga komento dito. Sana makita ko po ito. Ano na ako time check na po ako. Binasa ko na lamang po yun. And then, sabi dito sa 55:23 ng awit, sabi niya, ngunit ikaw, O Diyos, ibababa mo sila sa hukay ng kapahamakan, mga mabagsik at magdarayang tao ay hindi darating sa kalahati ng kanilang mga karawan. Ngunit titiwala ako sa iyo. Pero niyo yung mga magdaraya o mga mababagsik ay baka hindi na dumating yung kalahati ng kanilang karawan. Sana ipaunawa ni Abayawa sa lahat ng makakapanood nitong ating pinag-aralan sa atin ito, mga kapatid. Kasi ang nakita at pinakikita ni Abayawa sa atin, talagang relihiyon, walang takot. Paano ka naman matatakot dun sa hindi mo naman kilala at hindi nagpakilala sa iyo kung sino yung dapat mong patakutan? Mas nanaig ang takot ng mga miyembro ng mga reliyon sa kanilang puno, ministro, pare, imam, obispo, kaysa kay Abayawa. So nakita natin, walang kabuluhan lahat ang ginagawa ng mga tao. Kapag ang takot mo ay sa tao, lahat yung ginagawa ho nilang para sa kanila ay mabuting gawain, walang saysay. Kaya nga doon sa 13 ng unang Korinto, kahit na pala ibigay mo yung buhay mo at kahit na yung iyong pag-aari ay ipagkaloob mo, pati yung buhay mo, at wala yung salitang pag-ibig. Ano yung salitang pag-ibig? Pag-ibig ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Kanino? Kay Abayawa. Doon ka nagkakaroon ng takot eh. Pag wala ho yun, kahit na anong mabuting gawa para sa tao, yung kanyang ginawa, wala rin palang saysay kay Abayawa yun. Di ba? Ayan. Lolita Porciga, Sister Elizabeth Benz, Sebastian Juarez, Jesse Juarez. Hindi pala bro para sa lahat nakasabihan ng tao na kaya siya namamatay kasi oras niya na. Kundi siningil na siya ng panglaman na gawa niya. Sinabi niya, oras na. Hindi ho eh. Kasi baka dumating yung punto na ikaw ay nagpakasama at nagpakamangmang, hindi ka mangangalhati. So wala yung oras mo. Di ba? Ayan, tama yan, Brad Jesse Juarez. Brad Odelo na ba? Ipinakita ni Abayawa nung una pa na sa kanya ang lahat ng bagay at buhay at lahat ng tao. Sabi ko nga ho, lahat ng bagay na nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin ay nangialam si Abayawa. Na hindi pinaniniwalaan ng marami na tagapagtanggol ng free will. Hindi nila paniwalaan yung ating sinasabi na kaalam pala si Abayawa sa lahat ng nangyari sa buhay natin. Magmula ho nung tayo silang hanggang sa ngayon na dumating yung ating buhay. Hindi ka nakatapos ka, yumaman ka, hindi ka yumaman, lahat o may pakialam si Abayawa. Diba? Minsan kahit na anong pagsisikap mo at hindi gusto ni Abayawa, wala rin mangyari dahil siya yung nagbibigay ng kapalaran ng bawat sa atin.
Hindi ba kamangha-mangha yun? Hindi ba? Sabi ni Brother Dale Naban, nakakamangha po ang aral ni Abayaw. Totoo yun. Magugulat ka na lamang. Na pag narinig mo na yung sinasabi niya, minsan kasi doon sa pagbabasa natin, hindi natin makita. Pero pagka narinig natin sa iba, sa nangangaral, yung, nga no, may wala narinig yun. Yan. Doon ka mamamangha, magugulat ka ngayon. Nga no, dati, dinadaan-daan ko lang yun. Diba? May ganyang sitwasyon. Ayan, Sebastian Juarez, Nolitong Kuwa. Ang basa ko ho ay pabalik ha. Kasi hindi ko na maapuhap yung nauna na. Fernando Pronebo Abillera, Bradnel Umali, Sister Vivian Bando Humana, ayan. Ayun, pag pindot ko, wala. Balik na naman ako sa ano. Sister Cristina Juarez. Ayan. Baka meron mga tanong dun sa nauna. Hindi ko na siya. Baka makita pa. Pabalik ako eh. Ayun. So, yun lang po mga kapatid. At marahil yung mga kapatid natin na nabanggit ko na rin naman kanina, no, yung mga nauna. So, maraming salamat dun sa lahat po ng ating mga non-viewers. Napakarami po ng viewers na aking nakita. Sa loob ng isang buwan, halos 24,000 yung views. 24,000 sa loob ng isang buwan. Yung nakikita lang natin dyan na pa isa-100, 200. Pero doon sa kwan, 24,000 views. Nakakagulat ho yun. Sa loob ng isang buwan. Maaaring sa iba, kukunti. Sa akin, malaking-malaki na ho yan. Yung 24,000 views na sa loob ng isang buwan, napakalaki na ho yan. Doon sa 24,000 na yun, isa o dalawa o tatlo na nabuksan si Abayawa. Talagang kagulat-gulat ho yun. Hindi ba? So yan po, lobin po ni Abayawa bukas. Ayun, sabi ni Sister Vivian Bando Mana, bakit po di ipinaunawa ni Abayawa kay Hunas na siya ang nagbigay ng puno para di siya mainitan, para baliwala lang na biglang nagkaroon ng puno? Pinalam niya, di ba doon sa 4, sabi niya rito, sa 9, 4:9, sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, meron akong karapatang magalit, kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Jeez, sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka sa mga halamang yun na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod? Nakita niyo ba yung 8? Sabi niya, pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan, halos. Dito sa 7. Itasan natin. Sabi doon sa 5, lumabas si Jonas sa lungsod at tumupo sa gawing silangan ito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano mangyayari sa lungsod. Pero nainitan pa rin si Jonas. Kaya pinatubo ng Panginoong Diyos, ayun, ang isang malagong halaman na lampas tao upang maliliman siya. At labis namang ikinagalak yun ni Jonas. Alam ni Jonas na si Abayawa ang nagpatubo. Ayan. Rosly Bando, ayan. Lolita Corsica, nakatakda po talaga ang buhay ng isang tao, bro. Kanya-kanyang dahilan lang po. Rosly Bando, may free will naman daw ang tao. Sabi nila. Kung may free will ang tao, di dapat sana yung petsa ng iyong kamatayan, pwede mo palang pigilin dahil may free will ka eh. Di ba? At yung mangyayari sa inaarap, alam mo rin. Di ba? Kung may free will, kaso wala. Sister Vivian Bandomana, ang kapurihan po kay Abayawa sa 24,000 na viewers. Opo,
Talagang ang kapurihan na kay Abay Hawa. Sister Elizabeth Dens, magandang hapon po. Ayun. Login po ni Abay Hawa, meron pa ho yan, yung kay Haring Saul. May kwento ho dyan na baka hindi ho natin alam. So, dalawa ho yung ating kwento kahapon at saka yung sa ngayon, yung kay Hunasano. Kay Haring Saul, meron pa rin ho. At kung lulobin ni Abay Hawa, bukas ituloy ho natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras, araw mo na gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Sabi ni Sister Vivian Mana, kung may free will po ang tao, paano naman po ang Job 1:20? Wala nga ho. Lato nung nakikinig natin mga free will doon sa mga mangaral, sarili nilang opinion yon. Hindi ho yan yung nakasulat. Kasi kung may free will, yun lamang patigasin ang puso ni Abay Hawa. Kung may free will si Paraon, bakit nangyari na pinatigas ni Abay Hawa yung puso niya? Ipinakita niya na nagpadala pa siya ng 10 salot. Di ba? At the end, dumating pa sa punto, nakahuli-hulihan, pinatay pa siya ni Abay Hawa. May free will ba si Paraon? Wala. Yan ho ay ilusyon ng mga mangangaral. Palibasa nga, walang takot sila kay Abay Hawa, kaya ganyan ang mga aral nila. No. Sister Maria Victoria Morales, magandang hapon. Ayan. Muli po maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga nakasama. Sana wala akong nakaligtaan na hindi nabanggit na pangalan ng ating mga kapatiran. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.